Alright, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, magandang gabi mga kapatid ko sa Wangan, Pilipinas. Kumusta po tayong lahat, ano? Ayan. So right, at yun, again, magandang gabi po sa inyong lahat. At ayan, ang oras natin ay 8:09, no? At ayan, katatapos ko lang kasi magbigay ng lecture kay Sir Joe Ed de Ocampo, Second Lieutenant Joe Ed Ocampo ng Presidential Security Group, mga kapatid. So hindi po dapat po pupunta ako sa Malacanang ngayon para turuan sana sa kanya lang, hindi po maganda yung yung ating weather, no? At pupunta sana ako sa magna-night shooting sana kami, mag-lecture sana. Pero ayun na nga po, hindi po uubra tong nakalagayan ng natin, panahon. Ayun, nag-online kaming dalawa, no? Sir Joed Ocampo, Lieutenant Joed Ocampo ng Presidential Security Group. Friday po kasi yung kanilang proficiency. So, ayan na nga po, sabi ko nga po, sana makuha na niya yung Top Gun. Kasi last time po na proficiency, ang Sir Joed Ocampo po ay number 2 po sa kanilang proficiency. So, ang target namin, mag number 1 sana siya sa Friday, no? Makuha niya yung Top Gun talaga ng PSG. So, sabi ko sa kanya, may regalo ko sa kanya pag nakuha niya yung Top Gun, no? Po, at sana nga po, kasi pride natin si Sir Joed Ocampo na, Lieutenant Joed Ocampo ng Presidential Security Group, no? So, dati po kasi nung hindi pa po siya nagtatraed sa atin, no? Hindi po ganun yung kanyang proficiency, no? At ayun nga po, ang Sir Joed ay naging estudyante po natin sa trade. At ayun, pinupuntahan ko po yan sa Malacanang para turuan. So, last year po, nag-top 2 yan si Sir Joed. So, ang challenge natin sa kanya ngayon, sana po makuha niya yung Top Gun, mag number 1 na po siya sa PSG, no? Sa kanilang proficiency firing. So yan, katatapos lang namin magturuan ngayon online, no? Sir Joed, no? Sir Joed, we're very proud of you, no? Sana at makuha mo na yung Top Gun sa Malacanang, sa PSG, no? Proficiency shooting ng PSG, no? So good luck po sa Friday, Sir Joed Ocampo, Lieutenant Joed Ocampo ng Presidential Security Group. So ayan, maraming salamat po. Marami na palang nanonood, no? Si Sir, yan, batiin natin yung mga kapatid natin, no, na nanonood sa ating live now. Ayan, sila, si Sir Andunang, kapatid na Win France, thank you for watching. Si Leonard T. Argela, magandang gabi po. Westy Arellano, magandang gabi sa inyo. Sir Rodrigo Espinosa, magandang gabi po sa inyo. Thank you for watching. Ayan. Angelo de la Puente Chavez ng Armament Indoor Shooting Range. Magandang gabi po. Ayan, open na po yan. At ay mga member natin sa Wangan, Pilipinas na gusto pumutok, may discount po mga OGP members. Ang gagawin lang po ninyo,
Pag pumunta kayo doon, pakita nyo na nasa FB group kayo ng One Gun Pilipinas. Ayan, bibigyan kayo ng discount ng ating Sir Angelo de la Puente Chavez. Ang indoor shooting range po, armament indoor shooting range ay idineklara po ng One Gun Pilipinas na national na official. Ito po ay official home range of Cavite, no? Ng ating Cavite chapter. So, yun po. So, Sir Angelo del Puente Chavez, yan, good luck po sa inyong firing range at ayan, may enjoy na ng mga member natin sa One Gun Pilipinas inyong napakagandang firing range dyan sa Pasong Buhaya, no? Imus, Cavite. Oo. Yan po yung location ng kanyang firing range. Pwede nyo naman pong i-google, mga kapatid. So, yun. So, ang ating live ngayon ay hatid sa inyo ng Arms Corps Shooting Race with Lilibet Vasquez, ang Reloaders Gun and Ammo Trading ng Kuya Ronelio Tarok, ang Team Cats ng Ma'am Maria Joana Catalan and Sir Jun Catalan ng Team Cats po. Magandang gabi sa inyo. Thank you for the support. Yan, kasama ang Ma'am Maria Joana Catalan sa Pulo National High School kung tayo ay mamigay ng notebooks yung sa ating Brigada Eskwela Project. Kwaderno para sa estudyanteng Pilipino, mga kapatid. At kasama natin dito sa ating live ang suporta ng Jetro Internationals ng ating kaibigan na si Sir Jetro Dionisio, no? Ayan, magandang gabi, sir. Yun na nga po, ang The Gun Store. Yan, at kasama natin yan. Partner yan ng Admin AJ, no? At ang Shooter Arms Manufacturing Incorporated. Yan, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Yung ating mga kasama dito sa ating advocacy sa One Gun Pilipinas. Yan. Tuloy natin yung pagbati, no? Yung mga nanonood natin, mga sumusuporta pa rin, ano? Si Sir, ayan. Si Sir Gualo Mayinopas, magandang gabi po, sir. James Regala, magandang gabi, sir. Ranbahe, yan ang Team Kamanaba yan. Kasama si Edwin Santos, no? Ng Malabon at Caloocan, Valenzuela na Botas yan. Team Kamanaba yan, mga tropa natin. At nag-create na sila ng shooting team, no? May shooting team na po ang Team Kamanaba na OGP. Ayan, ina-announce namin at yan, meron na silang official jersey. Pinapaano na nila ngayon yung kanilang team, pinapatibay nila, nagpe-training sila, yan. And One Gun Pilipinas support po yung yung OGP Team Kamanaba. Nasa likod nyo po ang national, no? Keep up the good work at galingan nyo po sa mga palaro. Yan. Magandang gabi, Sir Timmy Turner. Thank you for watching. Ayan, si manonood ng ating Admin AJ, no? Si Sir Ryan Santos, magandang gabi po. Si Paulrina Elises Adesa, good evening. Jeff Magsakay, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa panonood. At ayan, Jimbo Quezon, ang ating chapter leader ng Rizal. Yan, sir, maraming salamat sa pag-prepare ng pagkain. At yun na po, yung pagkain ng mga team natin nung pumunta sa Pulo National High School sa Cabuyao, Laguna. At nagpapasalamat po kami sa may bahay ng Sir RJ Hilario. Ma'am, ayun, nagbigay din siya ng tulong do sa pagkain ng ng mga team natin. So, kahit papaano hindi nagutom yung mga team ng OGP na pumunta doon kasi nagdagdag po si Ma'am si Mrs. Hilario doon sa ating pangkain ng tropa na nag-participate doon sa Pulo National High School, Cabuyao, Laguna, ron sa ating distribution ng notebooks at sa Brigada Eskwela project natin na ito. So, Ma'am, Mrs. Hilario, maraming salamat po sa suporta. No? So, asahan po ninyo na wala man si RJ, kayo po ang kapalit niya na membro namin at kasama namin dito sa amin sa One Gun Pilipinas. Ma'am, Mrs. Hilario, ma'am, salamat po. Sir Tyron Jazz, magandang gabi po from OGP La Union. Thank you for watching, Ayan. So, baka may naligpasan tayong batiin, Si Leonard T. Arguela, magandang gabi, sir. Anthony Villalino, thank you for watching, Mark Candido, Anthony Walilio, thank you for watching, sir. Magandang gabi sa inyo. Jun Francisco from One Gun Pilipinas, Italy, Kuya Oscar de los Reyes, si Sir Fabiana Jun, magandang gabi. Sir JJ, si Charles Louis R, magandang gabi. Juliet Charlie Quezon, good evening, sir. Yan, Carlo de Chavez Oceana is watching, salamat po. So, yan. Sana nabati na si Sir Jello Sayaw, magandang gabi po sa inyo, So, I hope na babati natin ngayon. Marco Dominic Divino Remando, good evening, sir. Sir Hernando Baniquet, ang ating bagong talagang chapter leader ng OGP La Union, One Gun Pilipinas La Union. Magandang gabi po, sir.
Sir Julius Miguel Saludes, magandang gabi din po sa inyo. Sir Resty Arellano, no? Ayan. So, dumadami na po yung ating nanonood ngayong gabi, no? Ayan, si Ma'am Marilyn Osia Osorio, yung aking teacher. Ayan, at nanonood sa ating ngayon. From Pulo National High School. Sir, ma'am, maraming salamat. At yun, for the opportunity to serve your school and to serve your student. Sana po nakapaghatid kami ng kaligayahan doon sa mga estudyante po ninyo. Ma'am Marilyn Osia Osorio, ma'am. Magandang gabi po. So, yan. Ma'am City Luna. Ayan, nag-watching ang ating Ma'am City Luna, no? Si Sir Spencer Francis Erac. Thank you for watching. Anthony Wanillo. Ayan. So, padami ng padami yung ating nanonood sa live. Sana mabati ko kayo lahat, mga kapatid, no? So, isa-isahin natin para hindi... Si Sir Neil Bisacol, good evening, sir, no? Lito Bahandi, magandang gabi po. Dong Peña, good evening, sir. Thank you for watching. Ayan. So, I hope na nabati ko yung mga nanonood ngayong gabi, no? We have 37 eyes. May 37 na tao na pong nanonood. Yan, Sir Ayala Andrew Carmelo from OGP Quezon. Excuse me. Good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. So, yan. So, ayan, sabi nga natin yung nangyari nating proyekto sa Pulo National High School ay naisakatuparan po natin na matagumpay, no? Ito po ay hindi naman effort lang ng inyong national, no? Ito po ay effort nating lahat, no? We don't credit this tong ating accomplishment na to sa amin lang ng Admin AJ, because without you people, without your support, your overwhelming support, we cannot do this. We cannot do this, ladies and gentlemen. Para sa akin po, napakalaking accomplishment na po ito. Kasi nasukat po namin, nag-gauge namin na itong One Gun Pilipinas, hindi ito kwentong kutsero lang. Ito ay totoo. At nangyayari na po yung mga gusto nating mangyayari, yung pagkakaisa within the group. Ginage natin, no? Actually, bilib na bilib ako sa Iloilo kasi alam niyo po, in-airfreight nila yung notebook, no? Pina-aeroplano nila. With the same thing with Maguindanao. Alam niyo po, tawid dagat na yan. Hindi na po yan Luzon, no? Hindi na po yan Luzon. Maguindanao na, napakalayo po niyan. Yung 200 notebooks nakarating dito sa atin sa condo. The same with Iloilo, no? Nag-rush sila, no? Sa sobrang pag-rush nila, pina-aeroplano na nila yung kanilang notebook, no? So, what a noble undertaking, no? Nakikita natin yung enthusiasm ng mga tao, ng mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas na they are really they are really alive and they are really willing to help and to be part of this program, no? Masayang-masaya po ang Admin AJ at Admin Corix. Walang paglagay ang kaligayahan. During the time na doon ako sa zona naka-duty, na pinanonood ko yung live, ang saya po ng pakiramdam. Masaya po yung pakiramdam, mga kapatid. At sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. So, yun. Ngayong gabi, siguro nagtaka kayo, no? But yung topic na pinag-usapan na natin later on for several times, ayan na naman, yung binarel sa pick-up, no? Kanina, nagdi-discuss na kami na naman nila Attorney Patrio Señeres at Attorney Descalar doon sa GC ng National in connection with this incident sa Amerika, no? Hindi po ito local incident, no? Hindi ito sa Pilipinas. Ito po ay sa US nangyari, no? So, as we all know, sabi yung mga facts na sinend sa atin, hindi na po sumampa sa korte. Kasi iba po yung batas, iba po yung principles ng batas na ginagamit sa Amerika. Iba rin po sa Pilipinas, mga kapatid. Actually, na-discuss na natin kung self-defense ba to o hindi. Kung nakaraan, ang dami na nating opinion, no? Na pinag-usapan, nagbasa pa tayo ng President case na Supreme Court na medyo malapit doon sa senaryo kasi self-defense po yung pinag-uusapan natin, no? But now, I just want to clarify, mga kapatid, no? Liwanagin natin, no? Kanina, nung pinost ko, marami na namang reactions doon na pag nandyan na daw yung sitwasyon. Actually, kahapon, ganun din sa GC ng isang gun group, no? Pag nandun ka na ba sa sitwasyon talaga na yun, makakapag-isip ka pa ba talaga? O baka pag nandun na si Corix man, baka mataranta rin siya, no? Parang ganun, no? Kaya ba talaga yung assessment and evaluation? So, good question, no? Kaya ba talaga yun? Doable ba talaga, mga kapatid? No?
Kasi ginilagyan ko po yan ng ano, no, yung sa trial program po kasi, yung assessment and evaluation, ginawan ko po yan ng diagram. Parang mathematical solution, mga kapatid. Sabi ko, assess and evaluate plus verbal containment slash de-escalation, no, equals zero engagement. So, mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Ulitin ko, ano? Assessment, assess, slash, evaluation, plus, mathematical po, no? Ulitin ko ulit, para mas maliwanag, mga kapatid. Sana para mas madaling ma-absorb, no? Kasi, for several times po, pinapaliwanag ko ito, parang paulit-ulit, no? Paulit-ulit pa rin yung mga comment, parang hindi pa rin po nag-sink in. Ulitin natin, mga kapatid, no? Assess, slash, evaluate, plus verbal containment slash de-escalation equals no engagement. Zero engagement. Bakit po ganoon? Pag tama po yung assessment at evaluation natin ng situation, for example, ito na nga po, lumapit yung lalaki may dala ng baril doon sa naka-pick up. Nagmumura, profanity, PI, GAGO, diba? Kung ano-anong salita. Emotion, mataas yung emotion, no? Nadala ng ego, nadala ng init ng ulo, no? So, anong turo namin before? Hands on the, sa driving, natin, sa wheel. Sa manibela po, nakapatong yung kamay. Yan po yung tinuro ko dati, no? Parang 3 weeks ago. Pero ang baril po nyo, naka-ready, pero hindi po nakikita ng tao, no? Sabi ko nga minsan, ang ginagawa ko dyan, tinatakpan ko ng hita, no? Alright. So, what we have here is ito yung Glock na, na dummy Glock. Galing po sa trust trade ito, bigay ni Sir Paulo Castro ng trust trade sa GG8 building, no? So, ayan, ilalagay ko sa ilalim ng hita ko, no? Na hindi nakikita sa labas, sa bintana. Hands on your, steering wheel. Tumapit. Profanity. PI, GAGO, ganon. Tinignan ko siya, no? Assess and evaluate. So, tignan ko mabuti kung ano ba talaga, ito ba'y mamamaril o hindi. Mararamdaman po kasi nyo, mga kapatid, kung yan ay nagyayabang lang, tatakutin lang kayo. Meron pong human instinct, mga kapatid, tayo. Alam natin talaga yung real threat. Pag kayo po ay kalmado, mga kapatid. Dapat po, huwag kayo sumabay doon sa emotion ng tao. Again, ulitin ko, last night, ang nung sabi natin, we do not fight fire with fire. We fight it with water. Kaya nga sabi ko, nagbiro ako, kasama natin dito mga nanonood, yung mga taga Bureau of Fire Protection. So, kahit kailan po, hindi kayang patay ng kapwa-apoy, ang apoy, no? Tubig po ang papatay. Okay, again, ulitin natin. Hands on your steering wheel, lumapit, profanity, mura-mura, sir, tingin, observe, assess, evaluate. Hawak niya yung baril niya. Pero the muzzle is not pointing towards you. Hindi pa naman nakatutok sa'yo, no? Doon sa senaryo, nakikita nyo, nakababa po yung baril, no? Nakababa. Hindi po nakaganon. And so, ito ay gamig, wag po kayong maano sana, no? Ito ay damigan naman. Hindi ito tong baril, no? Hindi po nakapoint sa inyo, nakapoint downwards. Tinuro ko na ito before. Hindi naman igaganon sa inyo. Assess and evaluate. Alam nyo po, pag ginanon na yung baril sa inyo, ibang usapan na po yun, yung formang iaangat na. That's the time. That's the time to decide. Again, ulitin ko, dapat meron po kayong camcorder sa loob ng kotse. Itapat nyo sa inyo. Meron po kasing camcorder na nakatutok na sa kalsada at nakatutok pa sa loob ng passenger, no? So, ganun po kahalaga yon, documentation, mga kapatid. So, nakatutok yung camcorder, nakalagay ang kamay nyo sa manibela, so there is no aggression on your part. Ibig sabihin, you don't really want to engage. Ano turo namin? Be calm but ready. Maging kalmado, ngunit maging handa, mga kapatid. Pwede ba, kaya ba natin gawin yun? Kaya po yun, mga kapatid. Paano nyo gagawin?
Sabi ko nga po sa inyo, paglapit ng tao, wag po kayo sumabay doon sa ano niya, adrenaline niya, doon sa kanyang ano, emosyon. Fight fire with water. Not fight fire with fire, mga kapatid. Alright, balik tayo. Ito na. Kita nyo, talagang ano, nagmakaawa na kayo, sir. Parang awa nyo na po. Huwag nyo naman pong ano, huwag nyo naman ako labasan ng baril. Hindi po ako lalaban. Sir, baka pumutok po yung baril nyo. Baka tamaan po ako. Baka tamaan po yung mga pasahero ko, sir. Hindi po kami makikipag-away sa inyo. Hindi po kami lalaban. Parang awa nyo na po. Huwag nyo naman po kami ano, labasan ng baril. Baka pumutok po yan. So now, pag ganun kaya ang approach nyo ron sa taong nagwawala, sa tingin po ninyo mga kapatid, ano kaya ang mararamdaman ng tao? Mag-ingay siya ng mag-ingay pero wala siyang reason para ikaw ay engage kasi nagpakumbaba po kayo. Nag-tone down kayo mga kapatid. At tandaan niyo po, walang mawawala pag nagpakumbaba tayo. Pag kinuha natin sa diplomasya yung situation. Eh paano naman Sir Corix? Ayaw na talaga. Ayaw talaga. Ito matagal na namin pinapaliwanag, no? Last year pa ito. Kaya nga, in-example ko yung pelikula ni FPJ na bakit di natin pwedeng kunin sa usapang ano, sa mabuting usapan, sa malamig na inumin at masarap na pulutan. Sabi niya, yung eksena nung eseng ng tondo, no? So meaning we are not really willing to engage. So we do not provoke that guy na may hawak ng baril, no? Na lumapit. Ngayon, pag na-assess at na-evaluate nyo na talagang ayaw niya, parang he's willing to engage. You observe kung talagang ano, basahin nyo yung sitwasyon. Tignan nyo kung aangat ba talaga. Now, sa senaryo po nung ano, no, nung sa video, sa pick-up, may katwiran yung isa nating kasama. Akala niya yung pag-angat ng kamay, baril yun. Hindi naman nakitang nilipat. Tama po yun. Ngayon, papasok po yung tinuturo namin sa TRAED na shot placement, mga kapatid. Papaano ito, mga kapatid? Okay. Eh, Sir Corix, pwede na pala eh. Paano ko babarilin yun? Sa ulo rin ba? Kailangan ba tadtarin ko para sigurado? Sa video po, nung pick-up, ang daming bala po yung pinutok. We cannot almost count it. No? Ang daming binuga. Bag. Now sa TRAED, bakit po mapapansin nyo, 2 bala pa lang lagi po ang putok po at sa pag nagtuturo tayo, hindi marami, no? Because dinedevelop po namin dito yung shot placement. Okay, ulitin natin. Senaryo. Sabi ni Sir Corix, hindi na daw pwede talaga. Naramdaman kong sa evaluation ko, iba na yung sitwasyon, hindi na talaga, babarilin talaga ako. Umangat ngayon. Okay, let us assume, yun po yung nangyari sa pick-up. Hindi mo nakita na lumipat na pala yung baril do sa non-shooting hand, sa weak hand pala, pag-angat ng kamay. Mind you people, may balikat, no? Non-fatal shot, mga kapatid. Kasuhan man kayo, hindi po homicide. Kasi usually naman homicide ang kababagsakan niyan kasi po yan ay may lisensya naman ng baril nyo. At hindi naman murder kasi iba po ang requirement ng batas sa murder kasi may tinatawag na premeditation. Eh yan po ay road rage. Walang premeditation dyan. Hindi mo siya pinagplanuhan patayin. Impulse of moment po ang homicide, no? At ang baril naman ninyo may permit to carry naman. At wala naman kayo talagang planong patayin siya. Kasi nga, road rage. May balikat po yung tao. Kung saan yung shootingan niya, doon niyo puputukan. Magkasunod. Bang, bang. Bakit po? Kanang kamay? Kasi doon po yung shootingan niya para di na niya madampot yung baril. At hindi niyo po napatay ang tao. Mas madali pong katwiranan sa korte. Sabi ko nga po, may camcorder. Ang kamay nyo nasa manibela. Ibig sabihin, you are not willing to engage. Maririnig yung boses nyo sa camera na, sir, pasensya na kayo. You're doing it in a diplomatic way. So yun na nga po yung tinatawag namin verbal containment and de-escalation procedure or approaches, mga kapatid. Bakit ba kailangan sa ulo barilin, mga kapatid, no? Hindi, Sir Corix, tinuturo mo nga sa training, ulo eh. Alam niyo po kung bakit ko ipinababaril sa ulo? Maliit po kasi yon. What do I mean? Para pag bumaril na po kayo sa malaking part ng katawan, mas madali pong patamaan. It doesn't necessarily follow na pinababaril ko kayo sa ulo. Yun talaga ang babarilin ninyo. Ita-translate nyo po yun sa dibdib or sa mga balikat.
Mas malaki po yun kaysa sa ulo, mga kapatid. Sana maliwanag, mga kapatid. Yun po yung triad, mga kapatid, no? Kombinasyon po yun ng depensa ninyo sa korte at yung skill nyo, pagputok nyo, just in case ma-engage kayo, mga kapatid. Bakit ba ulo, no? Pakikita nyo sa pick-up, puro ulo. Nakita nyo talaga, laglag agad yung tao. Pwede naman doon sa balikat. Boom, boom, boom. Siguro nga, kahit tatluhin mo pa, balikat naman eh. Nagdikit ang bala ron. Pagdating sa korte, sasabihin ni Atty. Descalar, Your Honor, actually, that is why if you will notice, ang tama nung tao, puro balikat. Kasi yung kliyente ko, he don't really intend to kill the guy. Just to pacify him. Not to, di ba? To control him. Not to pick up again his gun para putukan ako, kaya pabalikat po ang binaril ng aking kliyente. Yan ang sasabihin ni Atty. Descalar sa korte, no? Pag ipinagtatanggol na yung kasamahan natin pagdating sa korte. Hindi po patay, no? So, makapiyansa po kayo, homicide, no? Makapiyansa kayo. Ako. Homicide yun, pero hihina po, kasi nga, may ipaliliwanag natin sa korte. Unang-una po, may camcorder. Hindi ka nagpakita na gusto mong umengage. Sabi mo, kamay mo, nasa manibela, sir, wag naman po, baka po pumutok yung baril nyo. Sana po, wag nyo naman ilabas yung baril nyo. Baka masaktan nyo ako, matamaan to mga pasahero, pamilya ko, kasama ko, sir. Hindi po kami lalaban. Nagmumura pa rin, oo. Tapos ayun na nga, nakita mo na, ito na yung sinasabi natin. Sige, kainin natin yung sinabi ng isang member dun sa nag-post sa AF group na hindi naman niya nakita na wala na pala yung baril. Akala niyong nung driver ay inangat na yung kamay, may baril na. May balikat po, mga kapatid. Huwag po ulo, mga kapatid. Multiple shot po, ulo no? So, paano pangangatwiranan ng Atty. Descalar niyan pag nasa korte na tayo? So, may mga less lethal parts ng katawan na pag binaril nyo, hindi na siya makakadampot ng baril. Mapacify na natin siya, no? Na-neutralize lang natin yung threat against our life and limb. Hindi po mahirap ipagtanggol sa korte yung member natin sa One Gun Pilipinas, no? Sige po, magtanong po kayo at tingnan nyo po kung ano po yung opinion nyo sa pinaliliwanag ko ngayong gabi po. Welcome po kung i-criticize po ninyo ako, mga kapatid. Apo. Paano kung poisonous, no? May intent to kill po yun, mga kapatid. Kasi nagbumala ka na ngayon, alam ko yan, tawag nila dyan, danong araw, silver tip yata ang tawag nila dyan. Opo. Siyempre, pag namatay po yun, nagpagamot yun, tapos biglang namatay yun, bumula ang bibig, medical legal yun, o poisoning. Siyempre po, pamilya naman nun, di papayag na hindi medical legal examination. There is a possibility, baka mamaya matrace nila na dun sa bala mo pala galing yung lason. There is an intent to kill kasi gumamit ka ng special ammunition, di ba? Kaya nga po yung armor piercing, ibinabawal na. Kasi nga naman, pag naka-bulletproof yung law enforcer, yung police, binaril mo ng armor piercing, edi patay po yung law enforcer natin, no? Disadvantage na po ng law enforcer natin pag yung namaril po naka-armor piercing, no? Ayan po, kaya binabawal na sa bagong IRR yung paggamit ng special ammunition, yung armor piercing, no, mga kapatid. Tol, Win France, ito kaya nga nag-live tayo kasi ikaw, alam ko, dating pulis at saka BGMP ito si Sir Win Celadinia. Ngayon sheriff ito sa branch 100 ng Quezon City, RTC 100. Kaya ngayon lagi kami nag-uusap at pinaliliwanag natin to. Madali po kasing magyabang diyan sa comment section na maganda pa yung patay nasa Muntinlupa kaysa sa ilalim ng lupa. Madali pong magsalita ng ganyan. Pero pag kayo po ay nakakulong na, nagugutom na ang pamilya ninyo. At wala na rin kayong pambayad ng abogado. Doon na po kayo magsisisi, mga kapatid. And it's too late, mga kapatid. It's too late, mga kapatid. Paano pag headshot, no? Patay agad. Alam nyo, pwede pa yung isang bala na headshot Pero sa video natin, kaya nga reference natin tong video na to 1, 2, 3. Puro headshot? Sir, Ashi ba, sir? Paano natin paliliwanag?
Isang bala siguro pwede pa kasi nga po, nandun kayo sa kotse eh. Malapitan, pag bunod nyo, pinutok na ninyo, no? Pero ang tanong nga, Sir Basher, no? Itong tanong, no? Ginawa mo ba yung verbal containment? O immediate yung decision mo, nung akala mo may babarilin ka na, binaril mo na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, it's better na may camcorder kayo. At nakita rin sa camcorder na there is no provocation on your part. Ang sabi mo, kasi yung provocation po, pag may provocation sa part nyo, hindi nyo na po ma-invoke ang self-defense. Anong sabi ng batas? There must be no provocation on the part of the person defending himself. Sabi ng batas. Po. Yun po ang sabi ng batas. So kung akala nyo, siguro kasi, baka babarilin na ako. O, naku, sigurado, baka ano to, baka putukan na ako nito. Yung baka mo, nagdesisyon ka ng bigla, ayan na po. Nagkamali ka na. Ayan, nanonood yung mga kasama nating BJMP dito. Ayan, si Sir, si Jail Senior Inspector Mapola. Ayan, retired BJMP ito. Nakaka-relate siya kasi marami kaming kulong na ganyan, mga kapatid. Marami po talaga. Hindi po ako nagsasalita dito dahil lang gusto ko lang magyabang sa inyo, magpasab. Na yan, may nagbabash nga po sa akin eh. Malupit daw ako dahil corrects man daw. Lagi daw po akong tama, no, mga kapatid. What do I get po pag naggaling-galingan ako dito sa Facebook, dito sa Gun Community? Ano bang makukuha ko? Yayaman po ba ako? No. I'm doing this kasi nga po, gusto natin dito sa One Gun Pilipinas yung mga mindset ng mga member natin, yung mga membro natin. Yung mga hindi member na tinatawanan tayo, okay lang. Pero yung mga member natin dito, as much as possible, gusto po namin kayong magiya. Gusto namin kayong ma-guide. Gusto namin kayo talagang ma-equip ng enough knowledge para po hindi kayo mapahamak, no? Kaya sabi ko nga po, yung mga hindi naniniwala sa One Gun Philippines, nandito kayo. Kung di kayo naniniwala, iwanan nyo kami. Sa tingin nyo, basura yung aming ginagawa. That will not make you grow as a person, as a gun owner. Di bas? You find another group na ganito, tuturuan kayo ng masigit pa sa pagtuturong ginagawa namin, mga kapatid. Apo. Kami po, tinutuloy namin to kasi alam nyo po, maraming, alam ng nanonood ng admin AJ, marami pong nagpapasalamat sa atin na miyembro. Yung iba nga, hindi po member, kailan lang pumasok dito dahil, sabi nga nila, marami silang natututunan sa One Gun Pilipinas. Kaya hindi po kami nagsasawa ng admin AJ magturo. Kasi alam namin, maraming tao po nakaka-appreciate, mga kapatid. Again, ulitin ko po, kung hindi nyo po pinaniniwalaan yung mga turo ng One Gun Pilipinas, you already have your own principles and belief, pwede nyo pong iwanan anytime ang One Gun Pilipinas. If we are not really useful for you, at nayayabangan lang kayo sa akin na masyado akong corrects man, lagi akong tama, no? Yan po parang ganun yung impression ng iba sa ginagawa natin dito. Pero sabi ko nga, I don't care, mga kapatid, kasi marami namang nagpapasalamat. So, iilan lang naman po ito mga to yung nagbabash sa atin, no? Kung kayo po ay talagang experience sa baril at alam nyo po lahat ng pwede nyong i-share, mag-live po kayo, gawin nyo po ito. Tulungan po natin yung mga kapatid nating baguhan sa baril, mga kapatid. May nagturo sa kabilang GC, may nagtanong, mga kapatid. Anong sabi? Sir, paano kaya to gusto ko pumunta sa firing range? Wala akong permit to carry at wala akong PTT. May nag-advise na magaling. Ang sabi, itago mo lang pare. Itago mo lang pare. Wala may mga range naman dyan, di mo naman naghahanap ng permit to carry. Mind you guys, mag-i-inspection ang mga firing, ang FEO sa mga firing range. Pag natsambahan kayo, na wala kayong permit to carry, nasa range kayo, revoke po. Revoke ang inyong mga LTAP. At baka madamay pa yung firing range, no? Kasi pinayagan kayong pumutok. Okay, let us say, hindi nangyari, hindi ka na-inspection, magaling ka Pagdating naman nag-inspection, tinago mo yung baril mo, no? Magaling magaling ako, sir. Hindi ako madadali dyan. Magulang yata ito. Tagal na akong gun owner, sir. Ito na po. Pumutok kayo ng accidental fire. Nakatama kayo ng tao dun sa range. Whoever it is. Range officer, kasama yung shooter. Dadalin po sa ospital yan, mga kapatid. Pag gunshot wound, tinatanong agad ng doktor yan. Inire-report sa pulis po ang gunshot wound.
Pupunta ang mga pulis. Okay, sabi mo sir, accidental fire eh. Unang tatanungin, teka lang, ano ba yung baril na ginamit mo, iho? Sir, personal firearm, ganit na. Pag-firing lang kami. Hanapin po yung permit to carry niyan. O, paano ka nakarating ng range na wala kang permit to carry? Pati po yung firing range, questionable yun. Pinayagan kang pumutok doon, wala kang permit to carry. Salabat po na problema, mga kapatid, no? Ito lang, no? Ito lang po. Huwag po tayong magpayo ng mali sa mga kasama natin. Ikapapahamak po nila ito, lalo yung mga bago, mga kapatid. Hirap na hirap po kami magturo rito sa mga bago. At tuturuan lang ninyo ng ganyan. Dali mo na lang, patago. Baril po ang dala natin. Maaari tayong maaksidente at makaaksidente. Kung may permit to carry po yan, o PTT, purely accident po ang investigation yan. Pag nakita aksidente talaga eh. Pero alam niyo po, pag walang permit to carry PTT yan, problema pong malaki yan. Paano nyo nadala sa firing range ang baril? Malaking question mark, mga kapatid. Huwag po tayo magturo ng mali sa mga kasamahan natin, mga kapatid. Huh? Balikan natin itong ng pick-up. Yan na, sabi rin sa GC na ito, itong GC na to medyo ano to sa atin, lagi pag nagla-live tayo, manunood, tapos babaliin yung sinasabi natin, no? Very notorious. Hindi nila alam yung mga member natin nandun sa GC po na yun, nagre-report sa atin. Sabi ko, huwag nyo silang engage, huwag nyo sagutin, ako na lang ang magpapaliwanag sa live, no? At ang mga member natin very professional, they do not engage talaga. Maraming salamat sa mga kasama, no? Ire-report lang nila, screenshotan, padadala sa atin. Anong sabi ko sa member? Kasi kako, sir, kako, that is why ay wag po kayo mag-engage kasi baka may mamamali kayo ng sagot. Tapos sabihin, inaaway nyo sila. One Gun Pilipinas po tayo. Bawal tayo makipag-away. Ako na lang po ang mag-i-explain in behalf sa live, no? Salamat po mga kapatid, no? At sa pakikinig. So yun na nga po. Sabi daw, si Corix man malagay sa sitwasyon na gano'n, baka mataranta siya, no? Share story na po ako sa inyo. Mga kapatid, ako po, hindi po ako nagkikwento lang dito na dahil galing lang sa bibig ko at imagination po. Alam niyo po, ako natutunan ko yung de-escalation na yan, yung verbal containment na yan, dito na po sa service. Sa BJMP na po. Kasi kami po, iba po yung condition ng jail. Anytime po pwedeng mag-riot sa loob. May dala-dala kang preso, pwedeng tumakas. Marami pong pwedeng mangyari sa kulungan. Iba po yung environment ng kulungan natin, no? Iba po. Kasi nandyan na po sila lahat sa tabi namin, no? Ang PNP, nahanap pa nila mga yan. Kami katabi namin yan araw-araw. Alam ng admin AJ yan kasi nagtrabaho yan sa Rizal Provincial Jail. Ang RPG, ang Rizal Provincial Jail po, ang mga provincial jail, under yan ng governor, no? Ang BJMP naman po, national government ito, under the DILG po, no? Pero just the same, pares kulungan yung pinagtrabahuan namin ni AJ, no? Tuloy ko po sa inyo. No? Ako po, nagamit ko yan sa trabaho. Nagamit ko po yan. For several times, from Quezon City to Nabotas, nagamit ko po yung verbal containment. At de-escalation na yan, magkakagulo po, napipigilan natin. Through assessment and evaluation po, ang dahilan. Kaya kaya nating i-de-escalate. Na-assess po natin at na-evaluate natin kung paano natin i-handle yung situation, mga kapatid. Kasi pag hindi natin na-evaluate at na-assess yan, magdidesisyon tayo ng mali, hindi natin mapipigilan ng kaguluhan sa kulungan, no? Now, ano naman relasyon yan, Sir Corix? Kulungan naman yung pinagsasasabi mo, hindi naman na kalsada. Sa kalsada po, 3 times kung na-experience. Itong sinasabi ko sa inyo, in-apply ko po ito kasi, kaya po na ituturo ko sa inyo. 3 times, ma'am, sir. 3 times. Ano ang first incident ko? Nung araw po ang kotse ko, Kia Pride, no? Kia Pride, no? Somewhere in Oroqueta, umuulan po, nagdadrive ako, no? Dadrive ako. Marami pong butas na kalsada, parang ganito, umuulan din po nung time niyon. Yung Oroqueta dati, marami pong butas na kalsada dyan, eh. So, pag nadaanan mo yung tubig, yung butas, tatalsik po ang tubig. No? Sa madaling salita, no? So, drive po ako. Nung time po na yun, hindi pa ako ganun kagaling mag-drive. Kasi yung Kia po, doon po ako talaga nag-aral magmaneho, no? Alam, ito, makaka-relate ang mga driver. Pag kayo bagong driver, hindi nyo pa alam kontrolin yung silinyador, no? Ito po, lahat naman tayo rito, naging bago naging expert sa manibela.
Dinanas natin to, pag nagsilinyador tayo, parang dire-diretso po yung takbo, no? Hindi natin makontrol pa masyado yung clutch, yung speed. So pagdaan ko po doon sa ano, no, sa butas, may kasabay po kung if I'm not mistaken, ano to, crosswind yata ito. Isuzu crosswind. Parang parang sportivo, crosswind eh. Pagdaan po ng gulong ko, tumalsik po yung tubig doon sa butas. Nung nagaling doon sa butas, tumalsik po ron sa driver side na salamin, no. Pero sarado po yung ano, no, yung salamin ng crosswind, no. Pagdating na po namin sa intersection ng Bambang, between Oroqueta and Bambang, bumukas po yung bintana ng crosswind. Galit na galit po yung mama, oh. During the time, nakasibilyan po ako, eh. Bumukas yung bintana. Ako naman po, bukas na kasi sira yung aircon ng Kia. Alam niyo naman po yung Kia, ex-taxi yung kotse ko, eh. Minuram na po agad ako. PI ka. Parumbado ko magmanewa. Nagpakilala. Otoridad din daw siya, no? Ang tapang ng mama. Ang tapang. At nagpapakilalang pulis daw siya, no? Pulis ako. Ano ka? T80, basta mapangit yung salita. Mura. Sabi ko, sir, pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi nakita yung butas. Yung Hindi, PI ka. GAGO ka. Basta, pangit. Everything is pangit. Tapos binanggit niya ulit. Pulis ako. Sir, sorry po. Sabi ko, BJMP din po ako, sir. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Pagkasabi ko po na BJMP ako, pagtingin niya sa akin, tumingin na diretso, umalis na po. Pero hindi po ako nakipagmurahan, mga kapatid. Hindi po ako nakipagmurahan. Paano po kung nagmura rin ako? PI ka rin, ba? GAGO ka rin. Ano ngayon? Kung pulis ka, patay. Ano na po kaya ang output nun? Ano na kaya ang susunod? Sana na-assess niyo po, no? Nung sinabi niyang pulis, sabi ko, sir, BJMP rin po ako. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po kasi nakita yung butas. Baguhang driver po ako. Akong baba. Kung may baril man siya, I don't know, tingin ko nga, parang hindi totoong pulis, mga sir, mga ma'am, no? Opo, parang tingin ko, hindi totoong pulis, no? Kasi, nakita ko po yung buhok, hindi naman pampulis, yung buhok. Tsaka yung gesture po. Kasi kami po, sa totoo lang, kami po alam namin yung yung galaw ng kabaro namin, pag gano'n. Kaya hindi po ako sigurado kung pulis ba talaga o hindi. Pero sa assessment ko po, parang hindi pulis, kasi hindi po gano'n yung kilos, tsaka yung itsura po. Hindi po eh. Kasi kami, nagkakaamuyan po talaga kami. Alam namin pag nasa service o hindi. Kaya naming maramdaman. No? Instinct. Instinct po yan. No? So yun po, hindi na po umabot sa ganun. No? Nagpakumbaba na lang. Pasensya na po kayo. BJMP din po ako, sir. At hindi ko po sinasadya, sir. Ganun-ganun. Baguhang driver po ako. Umalis po siya. Sinara yung bintana. Dumiretso. Hindi na po para nakipaghabol-habulan pa ako palitan ng bad words. No? Experience 1. No? I think that was 2009, no? 2009. Sumunod na taon po. 2011 ata ito. Hindi, parang... tama. 2010 po. Hindi pa 2011 kasi nag-aaral na ako ng law. 2011 po eh. Ano naman po, itong mula sa Chinese Gen Hospital. Mula sa... malapit sa Chinese Gen Jeep. Dala ko po yung Kia. Pride ko na naman. Nagninong po ako sa Binyag ba ito? Umaga, no? So, nakapolo ako. Hindi ako naka-uniform. Pagdaan po ng akyat ng tulay ng... bago magtulay yung sa Dangwa po. Nakalimutan ko tong street na to. Papuntang Dangwa. Bago po umakyat ng tulay, may jeep po na puro sakay. Parang mga nursing student. Puro nakaputi. Puro babae. Gumewang pong ganun sa harapan ng Kia ko. Gumewang. Talagang nilalaro po niya yung yung jeep. Puro babae po ang sakay. Di dahan-dahan po ako kasi nakita ko parang ginagawa niyang motor yung jeep, no? Binabanking-banking yung driver, no? Ginawa ko po nung magkaroon ng pagkakataon, umovertake po ako. Kasi delikado po yung maneuver ng drive niya kasi parang Sunday po yun, maluwag yung daan eh.
Sunday morning, maluwag yung daan, kaya siguro parang nilalaro niya yung sasakyan. I don't know, baka pa nagpapasikat doon sa mga estudyanteng nakaputi doon sa sasakyan, doon sa jeep, no? Pagtapat ko po, nakita ko yung lalaki, no? At payat siya na, medyo alam nyo, lubog yung, yung pisngi na, ito, yung mga, yan, yung sinasabi namin ni Ranbahe, no? Positive, no? Yung itsura. Po, pagbaba po ng tulay, kinat po ako ulit nung jeep. Kinat po niya ako, no? Pagkat po, ito po yung Kia ko, ito po yung jeep, nakaganon. Makikita niyo po, yan eh. Ito yung kotse ko, ito yung jeep, nakaganon. Bumaba po yung mama, yung driver. May dalang tubo, mga kapatid. May dalang tubo. Nakasara po yung bintana. Tinted po yung kotse ko na nung time na yun, napatint ko na, no? Nagkapera-pera na ako, no? Napatinted ko na eh. Doon una, walang tint, no? Lumalapit. Ito na. Ginawa ko po, binuksan ko yung bintana ng kotse. Di kamay po yun eh. Bukas. Minura rin po ako. Taran ka. Bakit ka overtake? Sabi sa akin. Yun na po. Sabi ko, kuya, in-overtake kita kasi delikado yung pagmamaneho mo, kuya. Kasi baka mamaya, matamaan mo ko, maliit lang tong kotse ko. EGO ka pala eh. Ganun. O baka rito, sabi sa akin. Sabi ko, kuya, hindi ako lalaban sa'yo. Ako, may hawak kang tubo, baka mapalo mo sa ulo ko yan, kuya. Paano ma-hospital ako? Ganun yung word ko, no? Kalmado ako, pero ready ako. Pero meron po akong baril, no? Yung baril ko, kaya sabi ko anong araw, tinatakpan ko lang ng una niyan. Pero dati po, ang lagi kong naka-reserve na weapon, yung probaton namin sa BJMP. Lagi po nandoon sa dashboard ng kotse ko nung araw. Kasi madalas po, talaga makakaaway mo dyan, mga driver ng jeep, lalabasan ka ng tubo. So yun po, legal po kasing pamalo namin, yung probaton po. Pero ginawa ko, hindi ko po hinawakan yung probaton, inurong ko lang malapit sa manibela para kung susugod, madali kong ma-access, no? Sabi ko, kuya, tama na yan, bumalik ka na sa jeep mo, hindi ako lalaban sa'yo. Pero yun na nga po, kalmado tayo, pero ready tayo, mga kapatid. Lumapit po. Paglapit niya, biglang natigilan po yung yung lalaki. Nagulat din po ako ba't tumigil, yung driver. Nakita po niya yung uniforme ko nakasabit sa likod. Hindi na po kumibo. Sabi ko, kuya, masisira yung araw natin. Linggo ngayon, bumalik ka na sa jeep mo, maghanap buhay na po kayo. Sige na po. Bumalik sa jeep, hindi na kumibo. Nakita po niya yung uniform doon sa likod ko nakahanger. Yun po yung senaryo. Pero kung mayabang po ako, baka ilabas ko yung dulo ng baril. Loko-loko ka. Kilala mo ba kung sino ako? Baka ganun, no? Pag medyo mayabang tayo, ganun ang dating. Hindi ko po ginawa yun. Hindi ko po ginawa. Last year lang ito. Ang witness ko si Kagawad Jaja, no? Kagawad sa Manila, no? Member na natin sa Wanggang Pilipinas, nanonood yan. Sa Wanggang Pilipinas. Doon kami nag-meet kung saan may insidente talaga. Actual po ito, mga kapatid. Totoong pangyayari to last year. Nasa Wanggang Pilipinas ang Kagawad Jaja. Pwede nyo tanungin, i-PM nyo. True story ito, mga kapatid. Last year lang ito nangyari. Kasagsagan ito, advocacy natin. Dala ko po yung Versys 650 ko, yung big bike ko. No? May nakamotor po Raider, may back sa likod. Diretso po ako, ayan din po, yung Dangwari na yan, yung kalsada na yan, paakyat papunta ng tulay. Yan na naman, yung lugar na yan, no? Pero memorable talaga sa akin yan. From here, diretso po ako, ito yung motor ko, bigla pong may Raider na sumingit from my right, sumingit. Pag singit po niya, naalangan siya sa una, nagpreno. Buti po, ang dala ko, Versys, no? Yung big bike po kasi natin, double disc brake po ang Versys, no? Kawasaki Versys 650. So, pag nagpreno ko po talaga, hihinto po yun. Oo. At hindi po sudden kasi may ABS, no? Tinamaan ko po yung box, no? Pak! Pero, hindi naman tumumpa, muntik lang. Pero ang inisip ko, baka nasaktan po yung angkas na babae, yung rider. Inistan ko po yung motor, bumaba po ako. Alam niyo po ba, paglapit ko, nagmura agad yung mama, no? Pero ako po yung naka-uniforme. Imagine this, no? Naka-uniforme po ako. Bakit mo ako binababaan? Anong gusto mo mangyari? Sabi sa akin, no? Ganun po kaagad yung approach, mga kapatid. So, inviting trouble. Sabi ko, kuya, sandali lang, hindi ako bumaba para makipag-away sa iyo. Gusto ko lang malaman
kung nasa okay lang kayo. Kasi yan ang SOP, bababa talaga yung nakabangga, no? Sabi ko kasi bigla po kayo sumingit, kako sa kanan, 'di ba? Bumaba po ganun-ganon. Hindi, ganun. Kala mo tatakot ako sa iyo kasi may baril ka. Yun po ang sinabi sa akin, mga kapatid. Ang daming taong nakakita. Then all of a sudden, out of nowhere, dumating po si Kagawad Jaja. Kagawad pala siya sa area na yon. Sabi na Kagawad Jaja, Sir Corix, hanggang Pilipinas din ako. Pare, sabi niya, pasalamat ka, hanggang Pilipinas kami, di kami nakikipag-away. Sabi ni Kagawad Jaja po. Sabi niya, nagulat yung lalaki. Sabi niya, naka-uniforme to, di mo ginagalang. Oh. Swerte mo. Taga saan ka ba? Sabi ni Kagawad Jaja. Sir, taga San Juan po. Oh, hindi ka pa pala taga Maynila. Puro taga Maynila kami, ganyan ka mag-aasta rito sa Maynila, sabi na. So anong maganda? Napasipay ng Kagawad Jaja. Pero alam niyo po, yung bag ng lalaki na half, merong sling bag, half open. Half open. Tingin ko may baril yung mama, kaya matapang, mga kapatid. At alam niya, naka-holster yung baril ko. Eh, siguro po, sabi niya, kaya ko to, bago niya bunutin to, mababaril ko to. 3 meters lang yung distansya po namin. So parang iniisip niya, kayang-kaya niya po ako putukan, no? Without ever knowing, naka-vest po ako eh. Naka-insert po ako na vest, no? At I don't know kung talagang mabilis siyang pumutok, no? So underestimated niya ako kasi sabi niya, kaya ko to. Kasi naka-level 2 retention holster po ako. Ang gamit ko po yung Safari holster na ginagamit ko sa mga drills, mga kapatid. Pero hindi po ako nagpakita ng aggression. Sabi ko lang, sir, kaya ako bumaba para tanungin kung okay lang kayo. SOP yan kasi nabangga ko kayo. Paano po kung arrogante ko? O yung pinairal ko yung pride ko, baka tinutukan ko na po agad ng baril yun. At nag-assume ako, nakabukas yung bag, may baril, baka gano'n. Binaril ko na. Pero kutob ko talaga may baril, mga kapatid. Kasi half open na yung zipper ng sling bag. At any rate po, walang nangyaring barilan. Kasi andun, nakita ko rin po yung asawa, kawawa rin naman. At alam niyo po, mahirap yun. No? Pwede naman nating ma-de-escalate, mga kapatid. Pwede namang i-apply itong verbal containment na ito. Sabi ko nga po sa inyo, assess and evaluate. Hindi po ito kwentong barbero lang, mga kapatid. True story ito, mga sinasabi ko sa inyo. For several instances, yan, 3 insidente po. Hindi naman po tayo napaaway, hindi tayo na-engage. It's a matter of self-restraint, mga kapatid. Yung kaya natin, yung sarili natin kontrolin yung emotion. No? Wala po kami tinuturong mali dito sa One Gun Pilipinas, mga kapatid. Alam niyo po bakit tayo napapahamak sa baril? Kasi pag nagkabaril na tayo, parang we're thinking na kaya na natin lahat, no? Na, may papel naman ako, may permit to carry to. May pambayad naman ako ng abogado. Ego, pride. Ulitin ko po sa inyo, yung, yan, pinopost ko sa GC namin, sa National, tsaka sa NCR nakaraan. Yung PDL po na ine-escortan ko ngayon, 2014 pa yan nakulong, no? Maganda pa katawan niya noong 2014 kasi may pera po yan, may panggasto sa abogado, no? Pagbalik ko ng Quezon City Jail, ayan na, ine-escortan, hindi ko na po nakilala, mga kapatid, tuyong-tuyo na itsura, no? So, wala na rin siyang pera. Ngayong abogado niya, iniwan na siya. Wala na po siyang pambayad. Pau-lawyer na po ang may hawak ng kaso. So, the year is 2014 until now, 2024, no? 10 years of, legal, legal battle to defend himself in court, no? Tagal, no? O, naghirap na po. Mas matanda po ako dun, Pag pinagtabi nyo kami ngayon, parang 50 anyos na po yung mama. Sa sobrang tanda, natuyo na po siya, no? Pero I think I'm 7 years older yata or 6 years older with that guy na nakakulong pa rin sa amin sa Quezon City. Hindi po ako makapaniwala na siya yun, no? Kasi 2014, and 2024 na ngayon. Let us say, manalo siya sa kaso. Pero yung 10 taon po ng buhay mo, that is irreversible, mga kapatid. Nawala na lahat ng ari-arian mo, nawasak na yung family mo. Ayaw po namin kayo magkamali ng desisyon, mga kapatid. Kung tinatawanan niyo po yung mga turo namin, so be it.
Pero sana po wag dumating yung time na nakikita yung mga picture dyan na sinasabi ko sa GC na pinesermonan ko. Baka hindi nyo na ako sa live pinanonood. Dyan, nasa City Jail ko na kayo pinapangaralan. Doon na tayo magkita-kita sa City Jail na live na, no? Personally, nakita nyo, pinasermonan ko na kayo. Nakadilaw na kayong damit na nakaupo kayo sa harapan ko. Malungkot po yan kasi as much as possible po, hindi kami nagkukulang ng turo dito, mga kapatid. I don't even earn money para doing this. This is advocacy, mga kapatid. Ayaw namin kayo mapahamak. Yun lang po yun. And if you believe na mali ang mga tinuturo namin, corrects man nga daw po, kinukorek ko daw po. Lagi daw akong tama. Eh. So, may mali po ba sa pagtuturo ng tama? Ang galit lang naman po dun sa mga nagtuturo ng tama, yung masasamang tao, yung mga kampo ni Satanas, no? Kasi tama naman po ang tinuturo natin. Bakit po ba tinatawanan nyo at ginagawa nyo akong butt of joke na corrects man daw eh. Kaya lagi daw akong tama. There's nothing wrong with teaching the right thing to people. Na wala pong mali doon. Para sa pananaw ko, no? And if you think I'm teaching a wrong principle here, maling mga turo, aral, decide to leave the group, the One Gun Pilipinas advocacy group. Pwede nyo pong iwan anytime. If you think we are not useful, we are not making you grow as a gun owner, a responsible gun owner, find another group or create another group that will teach you something that ikaw na rin magtuturo dahil nga sa tingin mo mas marunong po kayo, no? Hindi ko po sinasabing ako po ang pinakamagaling dito. Marami pong magagaling na tao sa community. Kaya nga gusto natin silang mag-surface, gawin nila itong ginagawa natin. Para maraming tao ang makinabang, no? Yung La Union LU shooters, no, kinasalot natin sila Sir Sabado, no, kasi nagkandak din sila ng Operation Tuli, tsaka nagmimigay din sila ng school supply. Mga shooter po ito ng La Union. Masaya po kami, alam niyo kung bakit, kasi po yung ginagawa natin, ginagawa na ng ibang gun club, no. Maganda po ito. We salute the LU shooters para La Union. Po si Sir Sabado. Yan, sinare ko po yung yung kanyang activity, yung kanyang pamimigay ng school supply at saka yung kanyang Operation Tuli. Sinare ko po sa ibang FB group. Para po yan, para tularan natin yung mga ganong gawain, mga kapatid. So sa team ni Sir Sabado ng LU Shooters, salute po ang One Gun Pilipinas sa inyo. Kami po ay kasama nyo sa ganyang mga klaseng gawain, mga kapatid ko. Opo. So sana maliwanag, mga kapatid, Opo. Decision po, buhay nyo yan, alam namin, hindi namin kayo pinakikialaman, no? Opo, kung talagang gusto nyo mamaril ng tao, edi so be it. Ang problema po, kapag ginawa nyo yan, maraming taong gumawa niya, namamaril-maril na lang dahil feeling nila, nasa risk ang buhay nila, dahil siguro, sa tingin nila, siguro baka iangat yung baril, baka, binaril ko na, sir, baka maunahan pa ako, kaysa naman ako mamatay paglamayan. May inam na ako nagpapaliwanag, kaysa iba nagpapaliwanag para sa akin. Mga ganun ba? Sana you're ready to face the consequences of your action, no? You are willing to, katulad nitong ine-example ko palaging PDL namin na 10 years na lumalaban sa kanyang kaso, no? Natuyo na, lahat nawala na, pati pamilya nawarat na. I don't know if mayroon tayong kasamahan dito na may matinong pag-iisip na gustong mangyari sa buhay niya ito, no? Wala naman siguro, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sometimes, and most of the time, we have to pocket our pride. Swallow our pride and pocket our egos, mga kapatid. Not worth it po yung tayo mamamarin na lang sa kalsada ng gano'n. Kung kaya natin kunin sa diplomasya, bakit naman hindi? Ulitin ko, assess and evaluate. Plus, verbal containment slash de-escalation equals zero or no engagement at all. Paano mo gagawin? Maging kalmado, ngunit maging handa. Fight fire with water, not fight fire with fire. Hindi lahat tayo dito ay professional, pero alam nyo, karamihan ng nasa One Gun Pilipinas, we are matured people, no? Mga nasa tamang edad na tayo. Nag-neuro tayo, nag-drug test tayo nung kumuha tayo ng LTAP.
kakatwiranin mo na pag ikaw na sitwasyon na gano'n, matataranta ka, hindi mo na maiisip ang tama mong gawin. Kaya po tayo nag-neuro, mga kapatid. Kaya mahigpit po ang neuro. Alam niyo po ba, mga kapatid, nung unang mag-neuro, nagkaroon ng neuro LTAP, nung naisabatas yan, hindi po ako sang-ayon. Kasi sabi ko, papaano yung mga taong hindi illiterate, yung talagang walang alam when it comes to neuropsychiatric examination. Yung walang experience sa neuro. Or they are not that, yung mga alam nyo, may mga taong hindi talaga literate. Let's face it, hindi ko po hindi po lahat ng tao pare-pares ng intelligence. Paano kung yung sinasagutan niya, English yun or Tagalog yun, hindi niya rin naiintindihan masyado. Alam niyo po, yung tanong ng neuro, tricky yan eh. Kung di niya ma-absorb, babagsak po eh. Kaya hindi po ako pabor nung una. Pero later on, nakikita ko na tama. Kasi nga, privilege naman po yung pag-aari ng baril, mga kapatid. Sir Gami, asan yun? Buti BJMP ka, sir. Mayabang pala na pulis. Paano kung civilian lang? Actually, Sir Gami, asan yun? Kaya minsan kawawa ang mga taga-PNP. Kasi marami nagpapanggap pong pulis para manakot ng tao. For several occasion po, marami na pong ganyan sa Maynila. Na kunyari pulis, pero hindi pala pulis, no? Nanakot. Kaya kawawa po, mga kapatid natin sa PNP. Ang dali pong magpanggap na pulis, mga kapatid. Para manakot ng kapwa. Ginagawang panakot po yung word na pulis eh. Kaya nga Sir Gami Asuncion, hindi po ako naniniwalang pulis po yung tao na yun. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, duda po ako kung pulis eh. Yung gupit pa lang po, malabo na eh. Malabo na po eh. Ayun nga po Sir Gami, we are not sure kung pulis talaga yun, no? Marami po kasi nagpapakilala talagang pulis para manakot ng tao. Ginagawang panakot yung salitang pulis, no? Yung otoridad ng pulis. Bakit ba kailangan nating manakot ang kapwa natin? Para ipakita yung power natin na may baril tayo? Na kaya, dapat matakot ka kasi babariling kita? Parang ganun ba? Yung ba yun purpose ng pag-aari ng baril? I'm sorry, no? May mga tao talaga ng baril kasi akala, depending on the power of the gun, no? Pagtingin nila, pag may baril na sila, na sila, yung unstoppable. Yan. Nagpadala sa kapangyarihan ng baril. So yun, Sir Gami, asan yun? Ako, kasi sabi ko nga kanina, kaya nga paliwanag ko, hindi po ko, doubt ako na pulis po yun kasi hindi ganun yung i-behave dapat ng pulis eh. Malabo po eh. Tapos nung tinitignan ko yung itsura niya, parang yung patilya lang po nung mama, ang haba eh. No? Opo. Yung itsura, no? Sabi ko nga po kami, may instinct kami, nararamdaman namin yan kung pulis o hindi. But then again, ayun na nga. Sabi ko nga, hindi na po para pina-escalate ko yung situation. Humingi na lang tayo ng pasensya. Win France, gun owner, malaki responsibility. Kailangan ng training dahil pagdating sa court, hindi pwede isasagot mo, hindi po ako biyasa sa paggamit ng baril. Meaning, dangerous owner ka, pwede ka makadisgrasya. Totoo po yan, mga kapatid. Ayun, kanina nga sa GC, binanggit ko, may mga member tayo. Paulit-ulit din ito, nagtataka rin ako saan galing tong tanong na ito, no? Itong member natin, baguhan po sa Wanggang Pilipinas, sabi niya, sir, bakit, dapat yung ginagawa daw ng OGP, yan ay ginagawa ng gobyerno sa mga gun owner, no? Pinaliwanag ko na ito before, mga kapatid. Sabi ko noon, that was last year, I think, no? Ang gobyerno po, hindi ko ito, dahil ito, mga kapatid, baka ma-misquote nyo ako, sabihin na naman yun, hindi, government employee ka kasi, BJMP ka, kaya pinagtatanggol mo yung gobyerno, no? Kasi ganyan po minsan ganyan po, nami-misquote pa tayo, no? Unahan ko na kayo, hindi ko po ito sinasabi dahil ako'y government employee, dahil ako'y BJMP. Hindi ko ito sinasabi dahil kinakampihan ko ang Philippine National Police, no, mga kapatid, no? Alam nyo mga kapatid, ang trabaho ng gobyerno ay regulation. Mag-set ng batas, ng regulasyon, reglamento,
para sa paglilisensya ng baril. Regulation, sa madaling salita. Yung paglilisensya ay regulation yan. Opo. Pero alam niyo po, hindi po obligasyon ng baril